ngayong tapos na ang dry run ng number coding scheme para sa Pulodismo Road, samahan nyo ako at tignan natin kung bumalik ba ang traffic dito sa lugar na to. Kaya tara! (6:05) Hi guys, ito yung follow-up video natin sa number coding scheme ng Cabuyao City. 3 araw matapos ang color coding dry run implementation last Friday. Titignan natin ngayong Lunes kung may nabago ba sa bilis ng traffic. Tapos tandaan natin ngayon medyo umulan, so basa ang kalsada. Baka sumikip yung kalsada dahil basa dito sa may Pulodismo Road. Tingnan natin kung ilang minuto tayo bago makababa sa may Pulodismo Road, may Jollibee. Follow up ko lang pala nung sa mga nakaraan. Pag tinignan nyo yung CIO page nung Cabuyao City, marami nagsasabi na hindi effective. Tapos yung mga araw na dumaan ako, normally as mga 15 minutes lang lagi yung daan ko eh. Siguro yung sila pag dumaan sa umaga, hindi ko pa kasi sinukat yung pagdaan ng umaga eh. Laging sa gabi ko dumadaan eh. So sinasabi nila may mga pictures pa sila na na papatunay na ng traffic nila dun sa area na yun eh. So sana mas maganda kung na-videohan din nila yung start tsaka yung end nung traffic. Baka nung sinabing huminto lang o inabutan nila tumigil sila saglit, ang sagot nila agad traffic eh. Pero in fairness, noong Wednesday umabot din ako ng 20 minutes bago nakababa. Titignan natin ngayon nung lifted na ang number coding scheme sa Laguna, sa Pulodismo Road, kung may epekto ba. Andito na tayo sa may Shakey's, palabas ng Science Park. 6:07, 2 minutes sa biyahe. Ang daan, ang target natin 15 minutes. Sama ko pala sa John Reese, sa tabi ko, kaso hindi nakikita sa camera eh. Kailangan daw may ebidensya eh, may witness ka sa nangyari. Nandito ka na sa may tulay ng afternoon toll gate. So far walang build up. Madalas dito pag umulan nandito na build up, diba? So far maluwag. Nakaka-overtake pa nga yung tricycle sa amin eh, na motorcycle. So ang takbo lang namin ay 30 kilometers per hour. Ang traffic na nakikita namin is sa ilalim sa may SLEX northbound. Nandito na tayo sa may northbound na toll exit sa may intersection. Wala uling build up, so isa siyang magandang senyales na walang traffic. Pero sinasabi nila pag may enforcer dito, at saka marami na rin mes na patunayan ng iba na pag may enforcer lalong malala yung traffic. Time check 6:09, nasa Lazada na, 4 minutes. Nandito na kami sa may Petron. 5 minutes sa biyahe, Petron ka na. Ito na ang total. Tumatakbo kami ng 30 to 40 kilometers per hour. Pwede. Ito medyo pampagulo dito yung mga roadworks nitong Laguna Water. Nagkakaroon ng embudo dito sa may tapat na ng anong subdivision to? Adelina. Ayan, tama, Billy Adelina. Meron siyang build up kasi nagtatagpo yung mga sasakyan dun sa may roadwork ng Laguna Water.
Yan, tapat na kami ng Phoenix. 6 minutes. So, tinignan ko dito, wala pa ako napapansin plaka na may uno Time check 6:15, 10 minutes na sa biyahe. Andito na kami sa tapat ng Easy Rock at saka ng Rodel Senior Services. Nagkaroon lang talaga ng bottleneck kasi nagme-merge yung mga sasakyan, pero hindi naman ganun ka-traffic, manageable pa. At partida dito medyo maambon, so dapat pagka medyo maambon may tigil yung sasakyan Laking bagay kasi na nagawa yung kalsada diba mo? Pero may mga hindi pa rin sumusunod sa mga coding. Oo, nung nakaraan dry run kasi tsaka walang penalty. Hindi ko pa nakikita sa official na sir. Wala pa official lang CIO page ng na hindi dire-diretso nila kumuha lang sila siguro ng data pero maganda na siguro na meron, hindi lang dito hanggang dun sa may mamatid, di ba? Oo sir, no? Para maluwag. Kasi dito yung may papuntang sa Centro Mall, Traffic. di ba ginagawa yung kalsada? Oo sir. Hinuhukay, so medyo traffic din Time check 6:17, 12 minutes sa biyahe. Tapat na kami ng Pergas. Well, mabilis lang kung ikukumpara mo dati sa 40 minutes to 1 hour na biyahe pababa. Tanong na lang dito, matapos yung color coding scheme, pareho pa rin ba yung number coding scheme, pareho pa rin ba yung biyahe nung nandoon pababa dito na 15 minutos? Kasi data ko 15 minutes lagi pag ako nagbumababa Eto na lang ang nagpapabagal dito, itong malalim na to kung ma-asphalto pa to hindi mo naramdam yun kasi may maintain mo yung speed mo ng 30 to 40 kilometers per hour So ang bilang natin nag-stoplight So time check 6:19 PM. Andito na tayo sa may Jollibee at tapat ng 7-Eleven, Barangay Hall ng Pulo. So 14 minutes. Sabihin na natin 15 minutes hanggang dito sa stoplight. Matapos i-implement matapos tigilin ang pag-i-implement ng number coding scheme. 14 minutes ang official time. 6:05 kami umalis. Nandito kami ng 6:19, 14 minutes. So far meron man coding o wala, 15 minutes na ang biyahe. Ang factors na pwedeng nakapagpa-improve is yung nagawa yung kalsada or medyo nakatulong din yung akala ng iba, in-effecta rin yung number coding ngayong araw. Lalo wala akong nakitang naka 1-2 na plaka, na-press na yun. So far. So, follow up natin dito sa traffic ng Pulo Dismo Road. Ang sagot, walang traffic, 15 minutes ang biyahe. So nag-improve pa rin. At kung nagustuhan nyo ang video na to, don't forget to like, subscribe, hit the bell button, and leave a comment para sabihin nyo sa akin kung hindi mali yung sinabi mo or tama. Babasahin natin yan. Let's discuss. And see you on the next vlog. Bye.